Alam mo ba dito sa Pilipinas ay pwede kang makakuha ng cash kahit hindi ka mag-trade araw-araw? Dito sa video na ito ay pag-uusapan natin yung 10 dividend paying stocks pero merong twist. Hindi ko sasabihin kung ano yung mga kumpanyang ito pero bibigyan ko kayo ng clue about description ng kumpanya, dividend information, and let's see kung gaano katalas ang kaalaman mo sa mga stocks dito sa ating bansa. So quick information lamang para same page tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng dividend stocks? Sa simpleng explanation, so kapag ang kumpanya ay kumikita, minsan nagsishare sila ng kanilang part of their profit sa pamamagitan ng pagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. So ang tawag dito ay dividends. So halimbawa, mayroong shares kasi sa isang kumpanya na consistent nagbibigay ng dividends, pwede ka makakuha ng cash from time to time sa kanilang profit. And also, you have to remember na hindi ito guaranteed na dividend. Hindi rin ito automatic na yayaman ka dito. Pero, for long-term investors katulad mo at katulad ko, dividends are like bonus cash flow para sa atin. Pagtatrabaho natin, usually, ang iniisip natin ganito, di ba? Nagtatrabaho tayo, magkakaroon tayo ng sweldo, yung mga sweldo na nakukuha natin, pinababayad natin minsan sa mga ating bills, no? Mabayarin natin, and the end, nauubos agad. Pero pag sa investing, parang ganito yung setup kasi. No? Yung pera na pinanglalagak natin ay nagtatrabaho din ito. Kumikita at nagkakaroon tayo ng balik sa pamamagitan ng cash na nakukuha natin. So ang kagandahan sa dividends, lalo na sa mga Pilipino, relatable ito sa atin. Bakit? Kasi marami sa atin ang naghahanap ng additional income, passive cash flow, at mas stable na strategy. So hindi lamang tayo kikita sa pagtaas ng presyo ng stocks na binili natin bagkus habang nag-aantay tayo, nabibigyan tayo ng dividendo at bago tayo mag-start, hindi ito financial advice. Hindi porket mataas ang dividends ng isang kumpanya, automatic maganda na ito bilhin. Kailangan pa rin nating tignan ang business, ang utang ng kumpanya, ang earnings, and ang sustainability nito. Sa video na ito, ganito yung game natin. Dadaan tayo sa 10 clue na mababanggit ko sa inyo. Bawat isa, merong dividend consistency, merong 5 years dividend yield, merong simple explanation kung mag-invest ka ng 100,000 pesos, gaano kalaki yung tutubuin mo sa dividendo lamang. And also, relatable ito sa atin kasi makikita natin kung ano yung kagandahan sa isang negosyo. Okay? Ang goal mo, pagkatapos ng video na ito, i-comment kung ilang stocks yung nahulaan mo. Gusto ko i-promise sa iyo, habang papalapit tayo sa number 1, nagiging interesting yung mga clues na ibibigay ko sa iyo. So guys, umpisa na natin sa clue number 10. Imagine mo ang company na connected sa isang bagay na halos araw-araw nating ginagamit ng mga Pilipino. Ano ito? Yung tubig. Pagdating sa tubig, hindi ito flashy. Hindi ito exciting, no, pakinggan, katulad ng mga ibang stocks today. Pero minsan, yung mga boring business, sila yung mayroong steady cash flow or steady na galaw sa kanilang negosyo. So this company has been consistent na nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders for almost 6 years. And meron siyang 5 years average na dividend yield na nasa 5.5%. So at base sa sample natin, kung naglagay ka ng 100,000 pesos, pwede kang makaipon o makakuha ng dividendo lamang na umaabot ng 28,000 pesos in 5 years from dividend alone. Now isipin mo ito, habang naliligo ka, habang naghuhugas ka ng pinggan, naglalaba, may malaki yung possibilities na yung mismong utility na business na ginagamit mo ay maraming Pilipino din ang gumagamit. Nagbibigay ito ng dividendo sa kanyang mga shareholders din. Ito yung pinaka-clue natin. Kapag taga certain areas ka sa Metro Manila and kalapit na province, no, very familiar ka dito. And you have to understand, itong binabanggit natin, hindi ito luho, no? Hindi siya optional, basic needs ito para sa atin. Now, ang tanong, anong stock ito? So comment muna agad bago tayo magpatuloy. Okay, now, puntahan natin tong clue number 9. This one is from educational sector. Sa Pilipinas, education is more than a business. Ito lang ang sinasabi sa atin ng ating mga magulang.
Di ba nag-aaral pa lamang tayo? Ang edukasyon, ito lamang ang ipapamana ko sa iyo. So para sa pamilyang Pilipino, ito yung ticket natin palabas sa kahirapan. So kaya kapag merong school na matagal na, kilala, and trusted na ito ng generations, automatic merong itong reliability. So these companies ay merong 5 years average na dividend yield na nasa 5.47%. At sa madaling salita, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, pwede ka makakuha sa dividendo lamang ng kumpanya ng 30,000 pesos in 5 years alone na pag-invest dito. Hindi lang numbers ang interesting dito guys. Ang clue? Ito ay isang pinaka-institusyon na dito sa ating bansa. Matagal na itong company na nagsiservisyo about sa kaalaman dito sa Pilipinas. And maraming mga Pilipino ang pamilyar sa pangalan na ito dahil sa kanilang academics, sa board courses, and city campuses. So ito yung type ng business na kayang maintindihan ng majority. So kapag maraming mga estudyante yung nag-i-enroll, mas dumadami yung kanilang tuition fee na nakukuha. And sa pamagitan nito, lumalaki din ang kanilang revenue. And sa paglaki ng kanilang revenue, lumalaki din ang kanilang net income. And aminin natin, dito sa Pilipinas, may mga school na hindi lang school. Legacy na maituturing natin ito. Now, ang tanong ngayon, sino ito at anong stock ba ito? At anong school ang pasok dito sa category na sinasabi nating mga clue? Now dito na tayo sa susunod, galing ito sa sector na talagang sobrang pamilyar tayo about sa pagkain. At hindi lang basta-basta pagkain guys ito, no? Ito yung klase ng kumpanya na ang produkto ay malamang nakikita mo ito sa grocery, sa kusina mo, sa pantry o sa handaan mismo. Now itong stock na ito ay nagbibigay ng consistent na dividend na sa kanyang shareholders ng 15 years ng walang palya guys. And imagine mo ito, meron siyang 5 years average na dividend yield na nasa around 5.64%. So sa madaling salita, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, pwede kang makapag-generate ng dividend income na nasa around halos 32,000 pesos lamang in just 5 years. So ang gusto ko sa ganitong klase ng business ay madali nating ma-visualize. Hindi mo na kailangan maging financial expert para maintindihan ito. So pag mayroong bake shop, may pasta, flour products, juice, ice cream, at iba pang consumer brands na kilala dito sa ating bansa. So ito yung clue. So maraming pamilya dito sa ating bansa, kahit hindi sila investors, malamang consumer sila ng product na ito. O kahit ikaw, consumer ka ng brand na ito. Ganyan kaganda ang investing. Ang mga binibili mo nga grocery, minsan pwede ka maging part owner through stock market. Ngayon ang tanong, anong kumpanya ba ito? And kapag nakapag-comment ka na, pupunta tayo dito sa clue number 7. Ito medyo mas exciting. This is another education-related companies, pero ibang ang personality naman ito. No? This one has a 5 years average dividend yield na nasa around 2.68% lamang. Sa madaling salita, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, maaari ka makakuha ng dividend income na nasa 14,000 pesos for almost 5 years sa pag-invest dito. Okay na, baka sabihin mo, Renz, bakit ang baba naman yan compare sa mga nabanggit mo kanina? And yes, that's an important lesson. Hindi lahat ng mga dividend stocks ay pare-pareho ng yield. May iba na mataas, may iba na mababa, may iba naman na conservative lamang. Pero minsan, ang appeal nila ay hindi lang about sa yield. Minsan na andito sa brand longevity, sa stability, sa institutional strength ng kumpanya. So ito yung clue natin para mas maintindihan mo ito. Ito ay isa sa mga universities na matagal na at kilala dito sa ating bansa. Kapag narinig mo ang kwento ng lolo mo, tito mo, tita mo, or parents mo tungkol sa isang lumang institusyon na nagtataguyod ng pag-aaral at paglalalang ng mga Pilipino. So dito sa Manila, ito isang prestigious school. So educations again remind us, sa Pilipinas, investing ay hindi lamang always about sa exciting na trends na nakikita natin. Sometimes it's about the business na matagal na dito sa ating bansa na tinatakbuhan ng mga tao. No? So anong universities to? Please comment down below. Now dito na tayo papasok sa clue number 6. Now let's move to something na makakarelate dito yung mga tito and titas natin.
This company has been consistently nagbibigay ng dividendo for almost 8 years na. And ang kanyang 5 years average na dividend yield ay nasa 3.3%. So sa madaling salita, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, pwede ka makakuha ng dividendo lamang na nasa 17,000 pesos dito for almost 5 years. So ang pinaka-obvious na clue dito, this company is deeply connected to a product na sobrang talagang nakadikit na sa Filipino culture natin. Celebrations, reunion, na andyan ang mga inuman. Barangay events, simpleng salo-salo kahit simpleng salo-salo lamang natin. At minsan, kahit heartbreak season, na andyan sila. And so hindi ko nasasabihin kung ano yung name nito, pero alam mo na ito. So para mas lalo pang interesting yung clue nito, kilala rin ito sa pamamagitan ng kanilang scale ng category ng mga brand na meron sila. Talagang relatable ito sa atin. This is why investing becomes fun. Hindi mo lang kailangan laging tignan yung chart ng isang kumpanya. Minsan tignan mo rin yung actual products na binibigay ng kumpanya sa ating mga Pilipino as a part of our culture. So kung meron ka na naisip na fit dito sa category na itong kumpanyang ito, please comment down below. Ito naman yung next clue natin. Galing naman ito sa banking sector. So kung nakatira ka dito sa Pilipinas, malamang alam mo na napakahalaga ng bangko sa everyday life natin. 'Di ba? Kailangan natin mag-withdraw, ATM, ng payroll, meron tayong negosyo, remittance, loans, savings, cheque, kahit mag-transfer tayo, napakahalaga ng bangko sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Now, this stock ay nagbibigay ng dividends for almost 20 years. Again, ulitin ko, this company has 20 years na consistent na nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. And in last 5 years alone, ang kanyang dividend average yield ay nasa 3.2%. So sa madaling salita, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, possibly makakuha ka ng 17,000 pesos na dividendo lamang galing dito sa kumpanya. At ang clue dito, isa ito sa pinaka-pamilyar na financial institutions dito sa bansa. As in kahit hindi ka investors, kilalang-kilala mo yung brand na ito. Or minsan, baka nga ngayon, ito yung bangko mo. May payroll ka dito, may loan ka dito, nadadaanan mo yung branch nito araw-araw sa mga busy na kanto. So ang pinaka-clue natin dito, mayroon pa nga itong tagline na tumatak sa utak ng maraming tao over the years. At ito yung gusto kong i-point out. Yung mga bangko may not be always viral sa social media, pero in real life, they are everywhere. And sometimes, the most obvious businesses are the one na minsan nai-ignore natin. And kapag nakapag-comment ka na, pumunta tayo sa clue number 4. Ito naman ay medyo global ang dating nito, pero sobrang relevant ito sa atin din. This company has 22 years na consistent na nagbibigay ng dividendo. Again, ulitin natin, 22 years consistent of dividend payment. And its 5 years average dividend yield ay nasa 2.7%. So sa madaling salita, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, pwede ka makakuha ng dividend dito na nasa 14,000 pesos in 5 years. So kung titignan natin at first glance, baka isipin mo, ports lang kasi ito Container lang kasi yan, logistics lang, pero ang boring kasi ng business na yan. Pero teka, lahat ng imported na gamit mo ngayon, lahat ng dumadaan sa trade routes, maraming produkto at materyales ng negosyo natin, dito nanggagaling muna. May chances na konektado sa ganitong klase ng negosyo. Okay? Ibig sabihin, kahit hindi mo siya nakikita araw-araw, tulad ng groceries, bangko, ramdam mo siya sa ating ekonomiya. This is one of the biggest company dito sa ating bansa. And also yung quality at serbisyo na binibigyan nito ay talagang pang world stage. Pero you have to understand na parang tahimik lang itong company ito. Locally nag-i-invest sa atin and internationally, pero globally talagang merong malawak na footprint ito. So ang lesson dito, hindi lang puro consumer brands ang pwedeng magbigay ng dividend
na consistent na dividend sa atin as a dividend investors, no? Minsan, nanggagaling din ito sa industrial, infrastructures, logistics na talagang consistent makakapagbigay ng dividendo sa'yo. And ang kagandahan pa dito, ito yung tinatawag natin na dividend growth stocks talaga. So kung naisipan mo kung anong stock na ito, comment mo na agad yan para mauna ka na agad. Pumunta tayo dito sa clue number 3. Ito naman yung susunod natin. Sobrang dali lamang nito at talagang makaka-relate tayo as a Pilipino. Nandito ito sa property naman. Merong condo na hawak sila, merong malls, merong hotels, large estates, lifestyle centers, and business district. So in short, isa ito sa mga pinakamalaking properties dito sa ating bansa, no? And itong kumpanyang ito ay talagang 31 years na consistent nagbibigay na ng dividendo. Yes, you heard it right, guys. 31 years na consistent na nagbibigay ng dividendo. Walang palayan. And meron itong average na dividend yield na nasa 1.8% lamang. So ibig sabihin, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, in 5 years makakakuha ka ng 5,000 pesos na dividendo. Itong stock din na ito ay talagang dividend grower. However, kahit na maliit lamang yung kanilang yield, talagang over the years lumalaki ang kanilang dividendo. Now, obviously, hindi ito yung pinakamataas na yield sa listahan natin. Pero you have to understand na pinaka-importanting lesson dito, sometimes investor accept lower yield from companies na mayroong brand quality, business strength, and talagang merong long-term operational sa kanilang history. So yung clue natin dito, kapag nagyaya ang ating barkada, tara, mall muna tayo. Tara, dito tayo kasi mayroong malapit na condo project dito. And magaganda din yung develop na ginagawa nila dito sa area. So kahit hindi mo ito ma-realize today, sometimes yung mga kumpanya na nababanggit natin ay talagang nakadikit na sa atin as sa Pilipino. Pero karamihan, they forget to invest to this kind of business. Now, dito na tayo sa clue number 2. Ito yung isa sa pinakapaboritong tignan ng mga dividend investors or dividend watchers. This company ay mayroong 16 years na consistent na dividend payment sa kanyang shareholders. At mayroon naman itong average dividend yield na nasa halos 10%. So sa madaling salita, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, possibly makakuha ka ng halos 57,000 pesos na dividendo galing lamang sa kumpanyang ito. Kung titignan natin, malaki-laki na rin ito, di ba? Now, ito yung pinaka-clue natin. This is not just a online business. It's tied to several industries na sobrang pamilyar tayo, katulad ng alak, tabako, banking, and property. So kapag narinig mo yung combination na yan, ito yung tinatawag natin na old school Filipino business empire. For sure, alam mo na at kilala mo na ito today. At to be honest, ito yung klase ng stocks na kahit hindi mo personally gusto or hindi gusto ng lahat yung produkto ng kumpanya, so kailangan mo pa rin kilalanin sa investors dahil meron silang cash generation na talaga nagbibigay ng dividendo. No? Another clue, ito yung klase ng conglomerate na may product and services, dumaan na siguro sa pamilya mo in one way or another, whether sa inuman, banks, Yossi conversation ng mga matatanda or real estate, exposure, very recognizable ito. Very guessable itong pinag-uusapan natin na company today. For sure, malaki ang chance mahuhulaan at mahuhulaan mo ito. And now, this is the final clue natin. Ito yung type ng company na madalas pag-usapan sa usapin ng dividend investing. At meron namang reason talaga, no? This company has 21 years na consistent na nagbibigay ng dividendo ng walang palya. At for almost 5 years, meron siyang average na dividend yield na nasa 10.36%. Sa madaling salita, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, makakakuha ka ng 64,000 pesos galing lamang sa dividendo na binibigyan nitong kumpanya. That's a huge para sa atin as a dividend investors. Pero syempre, uulitin natin, past dividends does not guarantee future dividends. Now, yung clue natin, this company is connected to industries na sobrang concentrated, sobrang concrete. Literally, meron ito kasing construction, real estate, mining, power,
and meron siyang exposure sa water-related businesses. And I'm sure, for sure, kilalang-kilala mo na itong business na ito. And I think meron ka ring ownership dito. So ngayon dito sa last talk natin, ano yung pinaka-final answer mo dito? Please comment down below. Now, mag-post muna tayo ng sandali kasi sobrang haba ng ating mga nabanggit na ng mga stocks. Okay? So kung napansin mo, ang mga clues natin hindi lang basta-basta random companies. Meron silang pattern. Diba? May utilities, may education, may food, may liquor, may banking, may property, may logistics, may conglomerates. Ito yung gusto kong maintindihan nyo na nag-iumpisa pa lamang sa pag-invest or nagbabalak na maging isang dividend investors. Dividend investing is not magic. Okay? Usually, mas naiintindihan mo ang dividend stocks kapag naiintindihan mo yung actual na business. So halimbawa, kung yung utility company, ibig sabihin meron silang recurring revenue. Kapag ang bank naman, merong core role sa economy. Ang property or yung mga property giant ay merong long-term asset base. Yung mga consumer or consumer food services or businesses ay merong daily demand. Diba? Kung yung school, merong recurring enrollment cycle din. And ang infrastructures and logistics ay merong economic backbone. Kaya naman, bago ka ma-excite sa mga matataas na dividends dito sa ating bansa, ang lagi mo sanang tanong, saan nanggagaling yung pang-dividendo na ibibigay nila? Sustainable ba ang kanilang kinikita? Stable ba ang kanilang negosyo? Ilang years na ba silang bibigyan ng dividendo? And kapag nagkaroon ba ng economic slowdown, kaya pa rin ba nila makapagbigay ng dividends? Because let's be real. So as an investor, hindi ka lamang dapat mangolekta ng yields lamang. Dapat nangongolekta ka rin ng quality business. And also, bago ko tapusin ang video nito, gusto ko lamang mag-iwan ng kaunting natutunan ko dito sa pag-aaral natin sa ating mga clues, no? Dito kasi sa ating bansa sa Pilipinas, karamihan sa atin, pinalaki tayo sa mindset na ganito. Mag-aaral ka para makakuha ka ng magandang trabaho at mag-ipon ka. Diba? Wala namang masama doon guys. Pero maybe it's time to add more line doon sa lagi sinasabi sa atin ng ating mga magulang. Mag-invest ka rin sa business na pwedeng magbayad sa'yo. Again, ulitin natin. Mag-invest ka rin sa mga business na pwedeng magbayad sa'yo. So hindi man malaki agad yung maibibigay sa'yo, hindi man instant, hindi man next month na milyonaryo ka na, pero the mindset na pag-shift natin, no, doon sa old saying, malaking bagay na yon. From pure worker to worker plus owner ka na ngayon. Now ito yung challenge ko sa inyo. Sa 10 clue na naibahagi ko sa inyo na binigay ko, ilan yung mga kumpanya na nahulaan mo? Comment sa baba. Nahulaan ko ng blank out of 10. Again guys, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating video for today. Again, this is Pessi Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and also see you on the other side.